Alam mo ba na halos 8 sa bawat 10 tao ay makararanas ng sakit ng likod kahit isang beses sa kanilang buhay? Kaya kung masakit ang likod mo ngayon, hindi ka nag-iisa. Tara, alamin natin kung bakit ito nangyayari at paano ito maiiwasan. Una, mechanical injuries. Pinakakaraniwan kadalasan, ang sakit ng likod ay dahil lang sa pagkapagod o maling galaw. Strain at sprain nangyayari kapag nagbubuhat ng mabigat, biglang yumuyuko, o mali ang posture. Muscle spasm. Bigla ang paninigas ng kalamnan na sobrang sakit. Trauma dulot ng pagkahulog, aksidente, o sports injury. Health tip: iwasan ang biglaang galaw, mag-stretch bago mag-ehersisyo, at panatilihing tama ang posture. Ikalawa, structural at degenerative conditions. Ito naman ay mga pagbabago sa gulugod dahil sa edad o lahi. Disc problems tulad ng bulging o herniated disc na pwedeng magdulot ng sciatica. Arthritis na nagdudulot ng paninigas at pananakit ng kasukasuan. Spinal stenosis o pagkipot ng spinal canal. Scoliosis at osteoporosis na nagpapahina sa buto at gulugod. Health tip: panatilihing aktibo ang katawan at kumain ng pagkaing mayaman sa calcium at vitamin D. Ikatlo, referred pain mula sa ibang organs. Minsan, hindi talaga likod ang problema. Kidney stones o infection. Problema sa reproductive organs tulad ng dysmenorrhea o endometriosis. Pamamaga ng internal organs. Pagbubuntis dahil sa bigat at hormonal changes. Health tip: kung paulit-ulit at kakaiba ang sakit, huwag mag-self-medicate. Ikaapat, risk at lifestyle factors. Edad: mas tumataas ang risk habang tumatanda. Kulang sa ehersisyo, sobra sa timbang, paninigarilyo, stress at anxiety. Health tip: mag-ehersisyo kahit simpleng paglalakad, bawasan ang stress, at alagaan ang mental health. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Magpatingin agad kung ang sakit ng likod ay may kasamang problema sa pag-ihi o pagdumi, pamamanhid o panghihina ng binti, lagnat o biglaang pagbaba ng timbang, sakit matapos ang matinding aksidente. Tandaan, ang sakit ng likod ay hindi dapat binabaliwala. Mas maagap na pag-aalaga, mas iwas sa komplikasyon. Alagaan ang likod, dahil ito ang sandigan ng buong katawan. Pag-unawa sa sanhi ng pananakit ng likod, back pain. Ang pananakit ng likod ay isa sa pinakakaraniwang problemang pangkalusugan. Sa katunayan, halos 8 sa bawat 10 tao ay makararanas ng back pain kahit minsan sa kanilang buhay. Bagamat kadalasan ay hindi delikado, mahalagang maunawaan ang mga posibleng sanhi nito upang malaman kung kailan dapat magpahinga at kung kailan dapat magpatingin sa doktor. Ang mga sanhi ng back pain ay karaniwang nahahati sa 4 na pangunahing kategorya: mechanical injuries, structural conditions, referred pain mula sa ibang organs, at mga lifestyle o risk factors. 1. Mechanical injuries, pinakakaraniwang sanhi. Karamihan sa back pain ay tinatawag na non-specific back pain, ibig sabihin ay dulot ito ng simpleng physical strain at hindi ng malubhang sakit. Strain at sprain ay nangyayari kapag ang mga kalamnan, litid, o ligament sa likod ay naunat o napunit. Karaniwan itong sanhi ng pagbubuhat ng mabibigat, biglaang galaw, o maling posture. Muscle spasm ay bigla at hindi kusang paghilab ng mga kalamnan sa likod. Maaari itong magdulot ng matinding sakit at kadalasang sumusunod sa isang injury o sobrang pagod ng muscles. Trauma mula sa pagkahulog, aksidente sa sasakyan, o sports injury ay maaari ring magdulot ng seryosong pinsala sa likod. 2. Structural at degenerative na kondisyon. Ang mga kondisyong ito ay may kinalaman sa pagbabago sa buto, disc, at ugat ng gulugod, kadalasan dahil sa pagtanda o namamana. Disc problems, gaya ng bulging o herniated disc, ay nangyayari kapag ang disc ay naiipit ang spinal nerves. Maaari itong magdulot ng back pain at sciatica o pananakit na bumababa hanggang sa binti. Arthritis sa gulugod, tulad ng osteoarthritis, ay dulot ng pagkasira ng joints sa paglipas ng panahon.
Ang ankylosing spondylitis naman ay isang inflammatory condition na maaaring magdulot ng paninigas ng gulugod. Spinal stenosis ay ang pagkipot ng spinal canal na naglalagay ng pressure sa spinal cord at nerves. Skeletal abnormalities, tulad ng scoliosis o spondylolisthesis, ay nagdudulot ng maling alignment ng gulugod na maaaring humantong sa chronic back pain. Osteoporosis ay ang paghina ng mga buto na maaaring magdulot ng compression fractures sa vertebrae at biglaang pananakit ng likod. 3. Referred pain mula sa ibang organs. Hindi lahat ng back pain ay galing mismo sa gulugod. Problema sa kidney, gaya ng kidney stones o infection, ay kadalasang nagdudulot ng matalim na pananakit sa isang bahagi ng lower o middle back. Mga isyu sa reproductive system, tulad ng endometriosis, uterine fibroids, o dysmenorrhea, ay maaaring magdulot ng matinding pananakit ng ibabang likod. Pamamaga ng internal organs, gaya ng pancreas o gallbladder, ay maaaring magpalabas ng sakit na umaabot hanggang upper o middle back. Pagbubuntis ay karaniwang sanhi rin ng back pain dahil sa hormonal changes, pagdagdag ng timbang, at pagbabago sa balanse ng katawan. 4. Mga risk at lifestyle factors. May ilang salik na nagpapataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng back